Okay, our topic for today, tonight is human error. Is human error really a root cause? So actually itong question na to, I encounter ko po to 2 weeks ago. So sabi ko, why not is a good topic para ma-share sa grupo na which is hindi tayo mag-ano sa root causes. So iano natin kung ano ba yung partisipasyon o ano yung koneksyon ng human error, especially sa investigation report natin. Okay? So rules po natin, i-mute po natin ating mga mic and then sa speaker para hindi po tayo nagkakaroon ng interruptions. Kung meron po kayong itatanong, pwede po kayong mag-raise ng hands at pipindutin niyo po yun, and then hanggat maaari po lahat po ng questions sa pagkatapos na po ng ating presentations. Pipilitin ko pong matapos ang presentation ng less than 1 hour para magkaroon po tayo ng time to share our experiences and expertise para po sa subject matter. Ito po ay collaboration, hindi po ito para sa akin lamang na magbibigay ng input. Ito po ay collaboration ng bawat isa base sa ating mga nagiging experiences. So, ang learning outcome po natin is relationship of human failure, error versus root cause in incident investigation. So, ano bang relationship ni human failure at ni human error sa resulta ng accident or incident investigation? And then, second is improving human reliability. So later on, i-discuss natin kung ano ba itong human reliability. Realizations. Third is realization of the impacts of human failure. So ano ba? Magbibigay po tayo ng mga sample ng mga nangyari sa nakaraan regarding patungkol sa human failure. And lastly is practical control measures of human failure. Dito po sa practical control measures, magkakaroon po tayo dito ng, syempre of course, iba-iba po ang ating workplace, iba-iba po ang ating industries. So we cannot say or define a generic practical control measures for human failure, okay, or human error. At the same time, human failure and human error is individuality. We're speaking of individuality. Okay. So, siguro po ay mag-agree kayo sa akin ngayon na ang accident, dangerous occurrences, near misses, and undesired circumstances need to be investigated. Agree po ba kayo? Yes, sir. Yes, agreed. Yes. Kailangan pa ba natin i-define ang accident, dangerous, near misses? So I believe cover na po natin yan. So, questions na lahat po tayo ay gumagawa ng mga investigation report. Does it came across na sa ating investigation ang nilagay natin is human error as the root cause or immediate cause or underlying cause? Okay, hindi niyo po need sagutin yan, and malalaman natin later on sa discussions natin. So ako po ay isa sa mga practitioner during my earlier times na gumagamit ng human error as root cause. Okay? So, what is human error? Human error is what? An action or decision, balik. Is an action or decision with not intended, which involved a deviation from an accepted standard and led to an undesirable outcome. So, human error is not intended. Okay? Human error impacts
Ano po bang impact? Impact is epekto, cause and effect. So ano bang epekto ng human error? It can have social and economic cost, equipment safety, maintenance performance efficiency, maapektuhan po yan, effectiveness, equipment productivity, incidents and accidents fatality. Okay. Punta po tayo sa sa mga naging impact before ng human error. Bigyan po natin, pumili lang po ako ng ibang mga sample para makita natin kung ano yung severity ng naging incident. So, 1979, nagkaroon sa 3 Mile Island, serious damage to core of nuclear reactor. So nagkaroon ng damage dun sa reactor, sa core reactor sa 3 Mile Island. Ano po ang naging sanhi? Operator failed to diagnose a stuck open valve due to poor design and control panel. So it means human error. So operator is an individual in interfacing with the machines or controls on the design control panel. So nagkaroon ng damage sa nuclear reactor. And I think ito po ay yung next po ay isa sa mga well highlighted sensational case or accident noong 1984. Yung Union Carbide sa Bhopal, India. Ang naging consequence or impact nito is nagkaroon ng 2,500 na namatay at 1/4 ng city population ay naapektuhan nung pag-leak ng gas. So, ano ang naging problema nito? Ito ay kombinasyon ng operator error, poor maintenance, failed safety systems, and poor safety management. So, it started, kung matatanda ko, nag-start to dun sa operator, nagkaroon siya ng error dun sa pagsasarado ng discharge water valve papunta dun sa storage tank. So, nagkaroon ng leak, humalo sa mga chemical, so nag-produce ng gas na nakamamatay. So, ito po yung nangyari ng gabi. So, kaya maraming naapektuhan dahil habang natutulog ang karamihan, nangyari ito. So, next one is Herald Free Enterprise sa transport sector naman to. Mapapansin nyo, pumili po ako ng mga separate industry para makita natin na ang human error is everywhere sa lahat po ng industries. Meron po nagkakaroon yan. This time sa Herald Free Enterprise ay lumubog yung ferry sa mababaw na tubig at 189 ang namatay na pasahero at crew. Ano pong pinagmulan ng cause? Immediate cause was yung hindi na isarado yung bow doors bago umalis ng port. Kaya pumasok ang tubig. Kaya lumubog yung ferry. So, next one is, punta naman tayo sa industry ng aerospace, sa Space Shuttle Challenger 1986. Nagkaroon ng explosion nung mag-take off yung lift off yung shuttle. Namatay lahat yung 7 astronaut. Ano po ba naging problema? Yung O-ring seal na warning hindi pinansin. Kaya nagkaroon ng ganitong pangyayari. So, kung mapapansin nyo, sa mga naunang binanggit ko, parang simple lang yung mga pinangmulan ng insidente. Pero ang laki ng naging epekto. Katulad nitong sa Piper Alpha Offshores 1988, 167 ang namatay sa North Sea ito. Major explosion to dun sa offshore platform. So anong naging problema nito? Ang problema nito sa permit to work at saka yung improper handling ng handover dahil nagpalit ng ship nagpang-abot yung maintenance, hindi na i-hand over ng tama yung
yung ginagawa dun sa maintenance. Kaya ayun, nagkaroon ng leakage. So, anong pinagmulan? Permit to work, communication sa permit to work, tsaka communication sa handover. Biro nyo, simple-simple lang na nasunog yung, nagkaroon ng explosion. Nagkaroon pa yata ang pelikula to eh. And then lastly, Chernobyl, 1986. Yung 100 megawatts reactor ay sumabog dahil kamo saan violation sa safety procedures ng operator. So, it involves human interaction. So, human error din to. Okay, human failure. So, mapapansin po ninyo na ang mga bagay nito ay nangyari in 1980s. So, I hope sa ating pamumuno bilang mga safety practitioners ay makita natin ang importansya ng pagkukonsidera ng human failure, human error na ma-identify o ma-assess natin sa ating workplace. Okay. So, human failure. Ang gagawin po natin sistema is human failure will be on the output, babalik tayo para makita natin kung saan siya nakakonekta tong human failure or human error. Okay? Start po tayo dito sa assessment and evaluation risk. Kailan po ba natin ginagawa ang assessment and evaluation of risk? Ito po ay ginagawa natin during planning, design stage, okay? And then kahit tumatakbo na yung operational, meron din po tayong assessment ng mga task and activities, okay? And then kapag commissioning and decommission, ginagawa rin po natin itong assessment and evaluation. Okay. Kaya ko po i-display ito. Ano po ba ang meron sa assessment and evaluation of risk? Napapaloob po dyan ang internal and external information sources, pag-identify ng hazards and pag-assess ng risk. Ano po ba itong internal and external information? Ang internal information ay maaaring ito po ay yung mga report, ang mga incident report, yung mga ill health data, okay? Yan po yung mga internal information natin. And then yung mga external information ay maaaring manggaling po sa ating mga external stakeholders. Pag sinabing external stakeholders, nandyan po yung regulatory, okay? Nandyan din po yung mga organizations katulad ng HSC, Health and Safety Executive, nandiyan ang OSHAS, nandiyan ang IOS. So sila po yung mga example na external information sources. Ngayon, sa hazard identification technique, ano po ba ang mga example ng hazard identification technique natin? Nandiyan po yung task analysis, job safety analysis. Okay? Nandiyan din po yung MIP analysis. Ano po ba yung MIP analysis? MEEP. Material, environment, equipment. Equipment, tama. Buti na. Thank you, sir. And people. So, sir, sama mo na rin yung system tsaka technology para klaro. Yes. MEE. Yung mamatay ng PhilSA eh. Wala sa libro yan. Sa libro, MIP lang, hanggang MIPS. Pero sa PhilSA, hanggang MIP street yan, hanggang kasama yung technology. Tama po. System and technology, yan po yung dagdag. Yan pong binanggit na 6 ay kailangan i-identify ang hazard individually para ma-cover natin yung assessment and evaluation of risk. Yan po yung mga tools sa hazard identification. And then risk assessment program, parte po ito na na-discuss na ni Sir Albino kung ano yung paano ginagawa ang risk assessment, ano ang mga kinakailangan o napapaloob na steps para dito. Ngayon, ito pong system and failures and system reliability,
Kaya po nandito yung nakaread yung system reliability. Dito po kasi merong connection yung human factor or human error. So mamaya po madidiscuss po natin yan. So failure tracing methodologies, nandyan po yung FEMEA, FTA, fault tree analysis, ano pa ba? Yung ETA, event tree analysis, HACCP, hazard and operability samples. So ito po yung mga tracing methodologies para ma-trace yung naging problema. Okay? So, human reliability analysis. Ito po ay napapaloob, ang human error ay napapaloob sa human failure. So, i-discuss po natin itong human failure. Human failure. Ang human failure po ay nahahati sa dalawang bahagi. Ang active failures and latent failures. Kung ano pong mga pronunciation niya dyan. Ang active failures po ay have an immediate consequence or impact on health and safety and are usually made from frontline peoples. Ang ibig sabihin po ng active failures ay mayroon pong immediate na resulta o may immediate na epekto. Katulad po ng mga driver, control room staff, or machine operator. So kapag nagkaroon po ng human failure, agad-agaran po ang resulta. So yan po yung kinakategory natin sa active failures. Okay, latent failures are made by people who those tasks are removed in time or space from operational activities. Halimbawa po yung mga designer, decision maker, managers. So, ang latent failures are typically failures in health and safety management system o yung pong mga safety program na tinatawag po natin. Okay, nandun po yung failure niya sa pagdi-design, pag-i-implement or monitoring. At ito ay usually nakatago within the organization until mag-trigger ang event o yung accident or incident. So, base po dun sa klase ng human failure, dalawa po yan. Active failures and latent failures. Kung kayo po ay may mga katanungan, pwede nyo pong ilagay sa chat box and then mamaya po isasagutin natin para wag po ma-interrupt ang ating presentation o may divert yung ating concerns until na matapos po natin. Salamat po. So, makita po natin ang example ng mga latent failures. Poor design of plant and equipment. Anong ibig sabihin nito? Mali yung pagdidesign. For example, yung tamang gamit, tamang specification, tamang location ng mga plant and equipment natin sa site. Base po ba yan na napapaloob po ba yan dun sa design and ergonomics? Yun po. Ngayon, pangalawa po ay ineffective training. Paano po natin masasabing ineffective ang training? Ang problema ba yung trainer o ang problema ba yung tumatanggap ng training? So paano natin sasabihin na ineffective training? Okay? Inadequate supervision. Ibig sabihin po nito, ang trabaho ng mga supervisor ay posibleng hindi na iso-supervise. Pag sinabi pong inadequate, may kakulangan, merong hindi na-meet, merong hindi nagagawa, hindi na i-cover lahat ng mga tao. Ang supervision po is pagpapaalala sa mga tao na nagtatrabaho. Kaya nga po sinusupervise natin kung tama o mali. Although, ang mga sabihin natin ng mga workers o mga staff ay meron ng tamang training pero nararapat pa rin po na mayroong supervision para po ma-maintain natin o ma-identify natin kung mayroong hazard. Yan po ay parang related sa inspection ni Sir Albino noong nakaraan.
habang umiikot ka, nakikita mo kung merong pagbabago o may additional hazards dun sa task and activities na ginagawa. Ineffective communication. Ano ibig sabihin ng ineffective communications? Magkakaintindihan bang Ilocano at ang Kapampangan? Mafimalum. Ngayon po, ang ineffective communication, ang ibig sabihin ay from one party to another party dapat maintindihan. At the same time, yung pangalawang partido, second party, must confirm na naintindihan niya yung kinommunicate ng first party. So magkakaroon tayo ng closed loop na communication. Ibig sabihin, naintindihan. Nag-a-agree. Okay? So, yan po yun. Ano po yung uncertainties in roles and responsibilities? Yan po ay during doon sa job JD natin, tinatag natin job description, individual. Nung tayo po ay hinire, meron ba tayong pinirmahan o may kinommunicate ba sa atin ng HR ang roles and responsibilities natin? Ano magiging trabaho natin? Nararapat po na lahat ay nakadokumentado. Bakit po? Sa panahon or in the event na magkaroon ng problema, ay masasabi mo kung nagawa mo yung trabaho mo o hindi. Ngayon, kapag nagkakaroon po ng problema dyan, mayroong mga bagay na paggagawa sa iyo, masasabihin mo hindi mo trabaho. So, magbubunga na yun ng ineffective communication. So, magduduktong-duktong na siya. So, ito po yung mga example ng mga latent failures na magkakaroon po later on ng impact sa operation and sa ating health and safety management system or program. Okay. So tapos na po tayo dun sa human failures. Punta po tayo dito sa errors. Okay? Ang errors po o human errors ay nahahati sa dalawa, skill-based and mistake. So sa skill-based po, ano po ang definition natin sa skill-based error? Tend to occur during highly routine activities when attention is diverted from a task, either by thoughts or external factors. Ito po ay usually nangyayari sa mga skilled worker natin. For example, driver, forklift operator, yung mga operator natin ng mga mobile equipment. Sa kanila po, yan po ay routine dahil araw-araw nilang ginagawa yan. Ngayon, mayroong pagkakataon na during na nagtatrabaho sila o ginagawa nila yung mga task nila, mayroong magkakaroon ng distraction, internal or external factors. So, nagre-resulta po sa error. Ang skill-based error ay maaaring kinabibilangan ng mga manggagawa na mga eksperyensado, mga well-trained and highly motivated people. Bakit nagkakaroon ng error o bakit nagkakaroon ng failure? Dahil sa mga external factors na nadadivert ang attention. Sa pagmamaneho, marami sa atin na nagmamaneho. Marami sa atin, si Sir Albino matagal ng driver yan. Minsan nagkakaroon pa rin ng aksidente. Minsan, bakit kamo? Minsan, ang tao kasi, minsan ikaw ang babanggain or merong distraction, merong nakitang maganda sa kabilang sasakyan. So, nagkakaroon tayo ng distraction. Example lang po ito ng skill-based error. Okay? So, tignan po natin yung category under the skill-based error. So, ang slips and memory lapse. Slips are failures in carrying out the actions of tasks. They are described as actions not as planned. Typical slip might include. So, meaning, these slip errors are not intentional. Okay? Hindi pinlano. Ano po ang example nito? For example,
Sa isang proseso, maaring napaaga yung ginawa mo or maaring napalit. May sa parte ng sistema. O maaring hindi mo nagawa ang isang step sa series ng task mo. So, ito po ay mga example ng hindi intention. For example, carrying out an action with too much or too little strength. Kasi regular man ang ginagawa, pwedeng kulang or sobra yung binibigay natin. Performing actions in the wrong directions, turning the control knob to the right rather than to the left. So these are the examples of sleep's error. So ano naman po yung memory lapse? Memory lapse is nakalimutan mo na gawin. Okay? Yung dapat mong gawin. And yet, ito ay hindi rin intentional. Hindi rin po siya intentional. Okay? So, sleeps and memory lapse are categorized as failures that are not intentional, but resulting to error. So, tapos po tayo sa skill-based. Ano naman ang mistakes? Mistakes are more complex type of human error where we do the wrong thing believing to be right. So ito po ay paggawa ng isang bagay na sa tingin mo ay tama. Yan po ang mistakes. The failure involves our mental process which control how we plan, assess information, make intentions, and judge consequences. So, kaya po tayo nagkakamali dahil sa ang tingin po natin o ang assessment natin sa information o ang intention o ang judgment natin sa consequences ay iba. So, kaya po nagre-resulta ng mistake or failure pa rin. So, ito po yung mistake natin. Under ng mistakes ay dalawa pong klase, rule-based or knowledge-based. When we say rule-based mistakes, mistakes occur when our behavior is based on remembered rules or familiar procedures. So meron po tayong sinusundang rules or procedures. Okay? Ngayon, dun sa paggagawa natin ito, and then bumabalik na naman po sa how we plan, how we assess the information and the intention and judge consequences. Yun po yun. Ang knowledge-based naman is as simple as result from trial and error. So, ito po yung resulta ng mistakes sa rule-based and knowledge-based. Mabilis po bang pagsasalita ko or mabagal? So, para ma-adjust ko later. Sakto lang, sir. Sakto lang? Okay. Basta wag ka lang magkaroon ng ng slits tsaka mistake, okay lang. Actually, uminom ako ng tubig para magsalita kayo pero natutuyo na. Okay, going back. So tapos na po tayo dun sa errors. Alam na natin yung skill-based errors. Alam na natin yung mistakes. So, balik po tayo dun sa violation naman. Ano po ba itong violation? Violation is a deliberate deviation from a rules, procedures, instructions, and regulations. So malinaw po. Hindi pagtalima o pagsunod sa rules, procedure, instruction, and regulation. So it is a deliberate, intentional po to. Okay? In short, matigas ang ulo, sir, no? Yes, sir. Yung mga mahilig magpalusot. Okay. Palusot na para hindi, alam mo na sir, alam mo nang mali, ginagawa mo pa rin. Okay. The breaching or violating of health and safety rules and procedure is a significant cause of many accidents and injuries. Obviously, kapag hindi ka nagpa-follow ng rules and procedures, instruction and regulations, it may lead to accidents and injuries at work or maybe even ill health. Okay? Most violations are motivated by a desire to carry out the job despite the prevailing constraint, goals, and expectations. Yun naman pala
minsan ginagawang intentionally. Bakit ka mo? Mayroong relation sa trabaho, merong constraint, merong goals, may expectations, probably merong pressures, kaya probably merong deadline, probably kailangan kaming instructions from the management. So saan tayo lulugar nito? Okay? Yan po yung isang katanungan dyan. Paano sir, sir, sa mga may kakategorize ng yung pagsuot ng mask, is it a violation or a mistake? Because if we consider this definition of violation, no, referring to the relation of this violation to the job, most of the people, they are not wearing the mask dahil ayaw nila or discomfort, no. But it has nothing to do with this activity sa trabaho. Yes, tama po yan. Sir, bago ko sagutin yan, ito po ang ano niyan. Kasi po itong violation natin is may categorization ng 3. Okay? So, sir, sagutin ko po mamaya yan at madadaanan po natin sa slide, Sarah, para dire-diretso lang po tayo. Okay. Routine violation. Breaking the rule or procedure has become a normal way. So, meaning, routine violation na, yung normal na, parang kasama na sa procedure. Okay, bakit ka mo? The desire to cut corners, shortcut to save time and energy. Tama ba yon? The perception, yung pagkakain, ano bang perception mo? Yung pagkakaintindi mo o yung pagtanggap mo na ang rules ay masyadong restrictive, sobra namang mahigpit. Ang paniniwala na ang rules ay hindi na nag-a-apply. And then lastly, yung lack of enforcement of the rule. Wala naman sumisita, kaya okay lang. So, ito po yung mga maaring pinagmumulan nitong routine violations. Okay, dun po sa tanong ni Sir Albino, dito po pumapasok yan. Whether routine, situational, or exceptional. Ba't ganun? Kamali. Ways to reduce routine violation. Paano natin marireduce o maiiwasan o ano pa bang mga right word? Mai-stop. Mapiprevent. Okay. Ang routine violation. Routine monitoring to detect the violation. Of course, kung merong nag-i-inspection, merong monitoring, sa tingin mo, gagawin pa nila. So, ano to? It is a nagko-complementary dapat yung inspections and then yung nagtatrabaho para alam nila na merong nagche-check kung sumusunod ka o hindi. Yun po yung isa sa maaari natin gawin. Make rules and procedure relevant and practical. Maaring ang sinusunod nila ay masyadong mahaba, masyadong hindi practical. So, kailangan natin baguhin yung naaakma sa sitwasyon. Okay? Involve natin ang workforce in drawing up rules. Mas mainam na merong consultations para malaman natin ang saloobin or suggestions ng mga tao na experience o matagal na sa trabaho. So we can incorporate the idea in preparation of what? Rules and procedures. Situational. Maaring dito pumapasok yung sinasabi ni Sir Albino. Breaking the rule is due to pressures from the job, insufficient staff for the workload, the right equipment is not available or extreme. So dun sa mask, ano bang situation? Bakit hindi siya nagsusuot? Posibleng masyadong mainit ang panahon at yung ginagamit na mask is hindi appropriate. Maaring yung mask ay hindi akma doon sa sitwasyon. Kung halimbawa, masyadong maalikabok, ang ginagamit mo yung surgical mask. Tama ba yun? So hindi siya susuotin ng tao. So yung appropriateness ng PPE
kailangan nating i-consider base dun sa situation. Kaya nagkakaroon siya ng situational violation. Okay? Ways to reduce situational violation. Kailangan natin magkaroon ng risk assessment. Bakit kamo? Kasi para ma-identify natin yung needs or yung requirements base sa sitwasyon na kinakaharap ng ating mga manggagawa. Yan po dapat lagi natin gagawin. Lagi tayo mag-a-assess kung appropriate pa ba yung ating assessment or wag na po nating intay na magkaroon ng incident or isang sitwasyon na doon mo palang re-reviewin ang assessment. Kailangan po palagi na proactive ang approach natin. Second is improving the working environment, job designs and planning. Okay. Kasama rin po yan sa assessment kung tama ba yung akma ba siya sa working environment, sa disenyo ng trabaho, paano and papaplano. And of course, always, as always, providing appropriate supervision. And then, ano po ba itong positive? HS, Health and Safety Culture. Ito po ay isang kultura na ang ibig sabihin ang mga manggagawa, ang pagsunod sa health and safety, ang pagtalima ay nasa kanila na mismong sarili. Na andun na ang intention na maging safe siya sa ang kanyang sarili, maging safe ang kanyang mga kasamahan dahil yon ay isa sa kanilang mga responsibilidad. And then, ang pagsunod at pag-participate sa mga consultation. Ito po ay isa sa mga pinapakita ng positive health and safety culture. Kung meron po kayo maidadagdag kung para sa health and safety culture, maaari po kayo magsalita para bago natin ilipat yung slide para maidagdag natin para sa kaalaman ng lahat. Meron ba may gusto magsalita? Alalahanin po natin na ito po ay collaboration. Mag-share po kayo ng experience sa maaring magiging kapakinabang sa karamihan. Siguro ako, masishare ko lang no, sa establishing positive health and safety culture. Yung like kong sinasabi ka, na nagtitraining tayo, i-identify mo yung culture ng organization. No? So, kung medyo may mga lapses, medyo negative yung culture, magsisimula ka talaga sa tao. Improve mo yung inspection, monitoring, and likewise, re-review mo yung safety management system nyo. If in place, no, or yung system ba, nag-work ba? Ganun. Then, syempre, kailangan, syempre, nabanggit nga natin yung human error or human factor, no? Paano ba natin i-counter yung mga violators, no? So, doon na pumapasok yung halaga ng pagkakaroon ng mga steep penalties, no? Like, kaya nga, yung RA 11058, na-create na isa batas, no? Para lang magkaroon ng mga penalties sa mga violation sa standards, no? Sa OSH standards. So magsisimula talaga tayo sa tao, and likewise natin sila parang i-inform, i-enhance yung awareness nila. Tapos yung requirements ng ISO 45001, yung participation and involvement ng mga workers, dapat i-improve talaga natin. Yun lang, masishare ko. Okay, napakagandang mensahe, karagdagan para sa kaalaman ng lahat. Meron pa po bang may gustong magdagdag? Ako, sir. Sige po, sir. Sir, ang ma-share ko naman po, doon sir tayo bilang mga sa nag-i-implement ng health and safety sa mga kinaluluguran natin. Kung tayo halimbawa ay kumbagay nag-umpisa pa lang doon sa organization. Tama si Sir Albino na observe din. Yun nga po, tayo mismo sa sarili natin, be a good example. We practice what we preach. Ano po? Kasi there are instances na tayo minsan
yung ibang kwan na parang hindi ba sir nakikita sa atin yung mga binibitawan nating salita. Kaya po sa ganun, pagka po kasi ganun, medyo mahirap din na mag-establish ng positive health and safety culture. Yun lang sir, thank you. Okay, it's too good to be true, ika nga, sabi ni Sir. Magandang input po yan. Paano nga naman susunod kung ikaw mismo ay ang unang-unang bumabalik? At lastly po, kung i-encourage natin ang ating top management, ang ating mga kumpanya na ma-align sa positive health and safety culture ay mas mainam. Sasaludo po ako sa inyo. Bakit kamo? Dahil sa top management nanggagaling ang ating mga resources, health and safety resources. Ano po yung mga resources na yan? Yan po yung mga tao na ibibigay sa atin, yan yung mga trainings na ibibigay sa ating mga tao, yung mga kailangan natin, mga PPE, yan po ay mga kabilang sa resources and approval ng ating top management. Okay. So ano naman po itong exceptional violations? So exceptional violations rarely happen and only then when something has gone wrong. Ito po ay bibihirang nangyayari. Ngunit kung mangyari man ay it's something like na malaki. Isa pong classic example dyan is the accident at the Chernobyl nuclear power plant series of tests were being undertaken. So, nagkaroon ng failure yung operator. So, nagkaroon ng leakage ng reactor. So, ito po ay matagal na dinaman ng mga taga ng Russia dahil ito po ay nagkaroon ng nuclear reactive tong area na to. So, yun po, exceptional violation. Minsan lang pero big time. Yun po yung sasalitang colloquial natin. So paano po natin to marireduce, mapipigilan, ay magkaroon po tayo ng provide more training for abnormal and emergency situations. Napaka-importante po nito. Bakit kamo? In times of what? Dito po napapaloob ang emergency response. If we are not trained to respond on abnormal situations or emergency situations, then probably more error will come because hindi tayo trained na mag-response or mag-decide sa mga ganitong sitwasyon. Okay? Dito na ipapakita ang ating kakayanan, ang ating eksperyensya sa pag-decide o pag-deal ng sitwasyon. So, importante po to. Second is, during risk assessment, think about the possibility of this violation. So, kailangan po sa risk assessments ay wag po tayong tumingin lang doon sa nakikita natin. Magkaroon tayo ng konting imagination. Palawigin natin ang ating pag-iisip. Kaya po, napapaloob ang mga why, 5 whys pag nag-aaral tayo ng assessment is gusto natin as much as possible i-cover ang mga bagay na particular para doon sa task or na ina-assess natin. So yun po ang nararapat. Okay. So everyone can make errors no matter how well trained and motivated they are. Sometimes we are set up by the system to fail. The challenge is to design error-tolerant systems and prevent errors from occurring. So, pwede ba natin gawin escape to na everyone can make errors? That's why ang nakalagay po is the challenge is from our side, mga practitioner. Paano tayo magsasuggest, magde-design ng error-tolerant system to prevent errors from occurring? This is a big challenge involving what? Human error or human failure. Napakahirap po nito kasi we're dealing individual persons. Individuality po ito.
Okay? So hindi po rason yung errors. So this is a big challenge for all of us. Second is failure arising from people other than those directly involved in operational or maintenance activities are important. Managers and designers' failures may lie hidden until they are triggered at some time in the future. So this reflects on the managers and design. Sa sistema po ito, management systems, safety programs na hindi nabibigyan ng pansin until mag-trigger yung situations. Okay? There are two main types of human failures, error and violations. Controls will be more effective if the types are identified and addressed separately. Okay, so kung mag-agree po kayo rito, I will not discuss furthermore for this one. Reducing human error involves what? Far more than taking disciplinary action against an individual. There are a range of measures which are more effective controls, including designs of the job, equipment, procedures, and training. So, katulad ng sinabi ko kanina, ang challenge ay napakalaki dahil more than pa to sa isang disciplinary action against sa individual. Kasi kailangan nating baguhin. Kailangan nating i-embark sila sa maayos na trabaho, job, equipment, procedures, and training. Kailangan natin silang makumbinse na sumunod o mag-follow, which is the health and safety culture. Ito po yung lastly, paying attention to individual attitudes, motivations, design features of the job, and organization will help to reduce violations. Kasama po ito sa monitoring natin. And what? Preventions. Kailangan nakikita natin ito sa ating mga individual na mga manggagawa kung ano ang mga nagiging response nila para po tayo ay makapaggawa ng karampatang aksyon. Kaya paying attention, hindi po dapat laging nagmo-Mobile Legend. Hindi po laging dapat nagpe-Facebook sa opisina. Hindi po dapat laging naka-Zoom sa pamilya, oras ng trabaho. Yan po ay bigyan natin ng atensyon. Mahirap po ang salitang surprise dahil po yan ay may karampatang, may kalakip na mangyayari. Okay? Kasi accountabilities po natin yan mga safety practitioners. Okay. So, tapos na tayo dun sa human reliability analysis. So, pasok po tayo dito sa human factor, which is another area. Actually, itong human factor is ito po i-discuss kay introduction lamang. Meron pong talagang training na para dyan, which is yung tinatawag natin behavioral-based safety na magdidetalye dun sa human factors. Ngayon, itong discussion dito sa human factors, it involves to accident investigation po. So, kung nandiyan po si Sir Rogel, siya po yung nag-conduct ng nakaraan nitong behavioral-based safety, is talaga naman po champion. Kung mare-request natin siya para sa ating mga kasamahan sa mga taga-Pilipinas, huwag po kayong absent at beneficial po ng training na ito personally para po sa akin. So, andyan naman si Doc Roy. Bakit? Siguro baka next week pwede na para huwag mawala sa isip. Sayang ba yung momentum ba? Anyway, kay Doc Rogel po yun, highly commendable, recommended po yung naging training ni Doc Roy, ni Dr. Rogel dito sa bagay nito, which is beneficial po sa akin personally. Okay, so human factor going to individual. Okay. Typical example of what? Individual factors people bring to their job their personal attitude, skill habits, and personalities
which can be strength or weakness depending on the task demands. So sa individual factors po napapaloob itong personal attitude, ang kanyang skills, habit at personality na maaring maka-apekto or maaging strengths or weakness sa task demand. Pag sinabing task demand, yun po yung nire-require na response ng individual sa trabaho. Okay? Ang typical examples of immediate causes and contributing factors of human failures are, example lang po ito, pwede pong meron ka idea, dagdagan po natin mamaya. Low skill and competence level. Anong ibig sabihin po nito? Hindi ka skilled, hindi ka competence. Ano po ba ang ibig sabihin ng competent? Kailangan po ikaw po ay may experience, meron kang qualification, ano pa? Knowledge sa trabaho. Yan po yung competence, right? And then, sabi nga natin kanina, kahit na ikaw pa yung pinakamagaling, meron pa rin chance na magkaroon ka ng error dahil dun sa mga distractions. Okay? Tired staff, bakit napapagod? Maaring mahabang duty schedules, maaring walang rotations sa trabaho, puro diretso trabaho. So, kailangan po natin tignan ito po yung ilan sa mga nagiging immediate causes ng individual factors. Bored or disheartened staff, meaning nasa isang trabaho ka na lang o isang obligasyon na paulit-ulit lang. So, kailangan din natin i-consider ang rotation ng staff or educating them to be promoted on the next level of responsibilities sa organizations. Maaring individual medical problems, hindi ka capable ng mga physical or strenuous na work, or hindi ka pwede sa mga mental na trabaho sa pag-iisip. So we have to check and balance our people with regards to individual factors. Kung meron po kayong mga karagdagan dito sa individual factors, bago po tayo mag-proceed doon sa susunod, ay maaari po kayong magbigay ng karagdagan para po sa kaliwanagan ng karamihan. Kung silence means yes, probably tuloy po natin. Sige po. So, punta po tayo saan po? Sa organization. Okay. Okay. Organization factors have the greatest influence on individual and group behavior. Why? During investigation of accidents and incidents, they often overlook during the design of work. Organizations need to establish their own positive health and safety culture. Okay. So, ano po yung mga typical examples ng immediate causes and contributing factors for human failures under organizations and management factors? Poor work planning leading to high work pressures. Ano pong ibig sabihin ng poor work planning leading to high work pressures? Hindi maayos, hindi systematic ang proseso ng trabaho. Maaring ang isang tao ay mabigat ang workload kumpara dun sa kabila. Work pressure means maaring time-bound, kailangan production. Yan po yung mga nagiging isa sa mga dahilan kung bakit may pressures. Or utos mismo ng yung supervisor or managers na gawin yung mali. So, yan po yung mga maaring napapaloob ang work pressures, or kung meron mang problema sa pamilya ay maaari ding makadagdag sa pressure sa trabaho, lalo na kung ang problema ay pera. Aminin man po natin na hindi, nagkakaroon po siya ng epekto or impact sa ating trabaho. Okay, second,
lack of safety system and barriers. Ano tong safety systems and barriers? Yan po yung mga in-identify natin na controls sa risk assessment. Okay? Barriers or monitoring kung paano natin pipigilan ang isang pagkakamali. Okay? Specifically referring to human failures. Management-based one-way communication. Ito po ang problema. Pag one-way communication lang, basta pag sinabi, gagawin na. Paano tayo magsasalita ng suggestions na hindi naman pwede natin sabing pangangatwiran. So, nadidefeat na yung purpose ng good communications. Okay, next one is deficient coordination and responsibilities. Self-explanatory na po siya. Poor management of health and safety. Paano po nagiging poor management of health and safety? Ano pang pwede po bang may magpaliwanag o kailangan tumawag kung ano po ba ang napapaloob sa poor management of health and safety? Biglang tumahimik. Sir, pag sinabing poor management of health and safety, it's either wala talagang safety management system in place, no? From the, yung sinabi mo nga, from commitment to the top management, up to the line management, and up to the worker, no? So, merong mga dapat na i-comply ng mga HSE rules and regulation, but unfortunately, nagagawa lang nila yon pag merong mag-inspect o mag-audit, no? Pero sa system mismo itself, ay lacking talaga. So, kaya poor management of health and safety. Okay, maraming salamat, Mr. Pres. Anyone from the crowd, pwede po magdagdag para po sa ikalilinaw, karagdagan para sa atin. Sir Ferdy, baka gusto mo magdagdag? Hello? Okay, so tuloy na po tayo. Poor health and safety culture. Gaya po na nasabi kanina, yun po yung positive safety culture, ito naman po yung kabaliktaran ng positive safety culture. Okay, tapos na po tayo sa individual, organizational. Ngayon po punta naman po tayo sa job factors. Tasks should be designed in accordance with ergonomic principles to take into account limitations and strength in human performance. Ano po ba itong ergonomic principles? Kasi po ang bawat individual na manggagawa ay meron pong kakayanan physically and mentally. Kailangan po pag sinabing ergonomic principle is yung pagkakaayos ng trabaho o pagkakaayos ng workplace, pagkakaayos ng sistema ng trabaho para po umangkop sa kakayanan o kapasidad ng ating mga manggagawa. And then ano pa po, kailangan po yung physical match includes the design of the workplace and working environment. Kaya yun po yung katulad ng sinabi ko kanina. Kung ang bawat manggagawa ay may kanya-kanyang kakayanan physically. So we need to assign a stronger person to physically more concentrated jobs. Yun po yun. So, ano po ba yung mga typical examples ng immediate causes and contributing factors for human failures? Illogical design of equipment and instrument. So, maling positioning ng mga equipment, maling pagkaka-layout. Ano po? Yes, sir? More on ergonomic, ano yan, sir? Ergonomic factor. Yes. Constant disturbances and interruptions, missing or unclear instructions. So, miscommunication. Poorly maintained equipment. Yes. High workload. Yes.
kapag workload ka na, ano pang magiging efficiency output mo usually before the end of the shift. Noisy and unpleasant working conditions. Yes, correct. Lalo na pag marami mga chismosa at chismosa, napaka-unpleasant working conditions po niyan. True. Isa sa mga factor po yan na nakaka-distract mentally. Okay? And then, what? Yung oras na ba? Oops, may isang oras na pala ako. So, ang tanong doon po sa ating is human error or human failure really a root cause sa investigation report? Ano po bang masasabi natin dito? Not really, sir. Sige po, dagdagan mo pa, sir, kung para magkaroon tayo ng sharing ng ating mga experiences para ma-conclude natin itong bagay na ito. Sige po. Sa ano po, sir, from the discussion, masasabi ko na human error ay kasi yes, no question eh. So, no, sir, kasi kumbaga yung tao, nagkakaroon siya ng yung kanyang behavior, yung kanyang attitude sa trabaho, ay maraming contributing factors like the environment, yung management, yung procedures, and many others. So, hindi pa rin masasabi na it can be root cause of an incident or accident. Pero pwede siyang maging underlying ko, sir. Sa akin. Thank you po. Sige, salamat, Sir Christian. Anybody from the crowd? Kung sino pa pong pwedeng magsalita? Hindi ko kasi nakikita si Sir Roy kaya nandyan or whoever, sino magsalita po. Pasok. Wala nang ayaw magsalita. Mga kasama natin sa Pilipinas. Mga kasama po sa Pinas, baka meron po kayong opinion o view regarding dito. Sige po, express nyo lang po. Open po tayo. Wala pong mali dito. Opo, sige lang po. Magandang gabi na po dito. Ay, sir, magandang gabi po, sir. Ang opinion ko po is hindi po ang human error ang root cause. Kasi actually po physician po ako. Meron pong nagko-cause ng in an organizational point of view po or managerial, may nagko-cause na condition or premises that would lead to that human error. Kaya hindi po endpoint ang human error as the root cause. Yun po yung opinion ko. Magandang puntos po yan. Hindi po siya endpoint, pero kasama siya sa line ng dahilan. Magandang sagot po yan, sir. Maraming salamat. O meron pa po bang gustong magdagdag? Mga kasama, i-save po natin itong oras na ito para mag-share ng ating mga experiences. Wala na po. Sir Albino, gusto mong doktongan pa para mas ma-enlighten ang ating mga kasamahan? Honestly, pag sinabi kasing root causes, no, nagbabari yan sa design o sa performance mismo ng mga people or workers, no. Maganda yung sinabi ni Sir, but the point is yung human error ba based sa definition na binigay mo. Ano ba yung mga sinabi mong example, no? Merong flaps and sleeps. Yes, sir. May violation, no? So, yes, sir. Yung violation itself is related sa sa worker, no? How they behave, how they decide, no? So, yung
sa root causes kasi, sa pagkakaintindi ko, pwede siyang maging sa akin ang hindi siya really a root cause but can be a factor, no? Can be a factor. For example, yung inadequate inspection, no? Tao 'yan no? Hindi naman niya intention 'yon, pero maybe because of job factor, maraming activity yung hindi niya na-oversee lahat, no? So nagkaroon ng aksidente ron, pwede maging root cause 'yon, no? So it depends kung paano ba ang magiging result ng investigation mo, kung ang involvement ng worker o nung taong nandoon ay intentional o based on his decision, nag-breach siya sa system, pwede natin siyang i-consider. Kasi ang point naman dito human error. Ano po ba yung pinakamaraming cause ng incident? 'Di ba yung unsafe act, no? So yung act itself is the people, no, or the workers that working in the premise or facility. So sila yung prone na magkaroon ng error. So ang tingin ko partly yes, partly no, pero it depends sa magiging outcome ng investigation talaga. Basta ang pagkakaintindi ko, based experience ko, ang root causes is more on sa mga procedure, sa mga lack of planning, lack of supervision, enforcement, yan ang mga root causes. So kung involvement ng human error, ay pwedeng consider, pwede rin hindi. Yeah. Maraming salamat, sir. Tama po yung sinabi mo. Okay, ayon po sa Health and Safety Executive, ang root cause is failure to identify training needs, assess competence, little use of assessment. So, hindi ko sasabihin na root cause siya, hindi ko rin sasabihin na hindi siya root cause. Depende yan sa perception bilang practitioner. But the thing is, ang klaro at malinaw na dapat natin gawin is what? Yung challenge na i-correct yung individual through our system. Paano natin sila babaguhin o paano natin i-encourage na i-embark sila sa positive safety culture. Yun po yung ang aking personal assessment or stand sa bagay na yan. So, kaya po tinatanong ko kanina kung ano pinsan nyo, wala pong mali dun sa mga sasabihin nyo. Dahil po tayo ay naka-expose sa iba't ibang industries, iba't ibang kumpanya, iba't ibang sitwasyon, iba't ibang management. Kaya po hindi po pare-parehas ang ating mga sitwasyon. So, yun po ang conclusions natin sa gabing ito. Kung ang aking mong ginamit na references ay pwede nyo pong i-check sa Health and Safety Executive, www.hsc.gov.uk. Specifically, itong HSG 48, Reducing Error and Influencing Behavior. So, dito po ako nag-refer ng materials ko sa gabi ng ating presentasyon. Kung kayo po ay may mga questions, open na po para pagtulong-tulungan natin sagutin ang mga katanungan. Sige sir, po. Pwede akong how can I expand yung kasi the topic is related to an interrogative aspect related to human error. Kung siya ba ay isang root cause. Yes, sir. Siguro, in my opinion, it may or may not be a root cause, but if we can extend beyond the question, after knowing whether that is a root cause or not, how are we going to do about it? Yun po yung sinabi ninyo, mga bagay na sinabi ninyo. Just to share it with you, dito po sa aspeto ng human factor, meron kasi tinatawag na error management, wherein it is a management, of course, from the word is managing the error. So, ito pong field of study na to is so specialized, especially
sa aircraft or airline industry at sa railway industry kasi based on the statistics, most of the accidents that happen in these industries are mainly because of human factors. More or less around 80 to 85% of the accidents happen in the aircraft or airline industry and railway industry ay dahil sa tao. That's the reason why sometime in 2014 or 13, there was a study that has been conducted by Airbus. Airbus is one among the two giants manufacturers of aircraft. Yung isa doon yung Boeing. Ayon sa pag-aaral po ng Airbus, there are 4 sections to which an error management and even actually sinasama din nila yung threat management kasi nga due to the nature of their activity, meron ding security issue, yung threat. But keeping in view of the topic with regards to error management, there are 4, actually it is divided into 4 phases. Yung una po, reduction, kung saan you're trying to reduce the likelihood and the magnitude of the error. The second phase is the detection. Of course, from the word detection, as much as possible, as early as possible, kung madedetect mo yung error, then good. Normally, this is being done either by the person who's committing the error, the environment to which the person has been subjected, and lastly, by other people also. The third phase of managing the error is through response or recovery. So, and lastly is tolerance. So, base sa pag-aaral nila, kung ang nature ng error, base po sa sinabi ninyo kanina, ay merong skill-based error na kung saan nandoon yung slip and trip. Ayon sa kanilang pag-aaral, kailangan mo nung 3 phases na to. Una, there should be early detection. So, it can be done through proper supervision and monitoring. Kasi hindi mo naman ma-reduce yung slip and trip errors eh. Kasi yung unang phase dun sa nabanggit ko. Again, I will recall. Reduction, the first phase. Second is detection. Third is recovery or response. And last is tolerance. So dahil hindi mo ma-reduce yung slip and trip error, kasi nga automated response ng tao yun eh. Hindi nga niya nalalaman, nagkakamali siya. So the best way for you to do error management is to detect early detection of the error, either by the person itself, aware siya sa ginagawa niya dapat, yung environment, probably may monitoring system na nakapalibot sa tao, or may tao based on the supervision, may taong magsasabi sa kanya, oy, may mali ka. The next stage is there should be a recovery or response. This is based on the timely response. Kapag nag-conduct ka ng investigation, nalaman mo, kailangan agad-agad sabihan mo siya. Kaya napaka-importante during the investigation na sabihan mo agad yung taong nagkamali para hindi na niya ulitin. The third is about tolerance. Sabi niyo kanina, one of the challenges of this error management is actually to develop a culture of tolerance. Kasi dapat mag-set ang organisasyon ng level of tolerance na acceptable sa kanila para hindi makakonsentrate sa tao yung tinatawag na blame culture. Pag na-develop kasi yung tolerance, acceptability tolerance level ng isang organisasyon, ang focus ngayon kahit nagkamali yung tao, hindi dun sa tao, kung ano yung paraan para ma-avoid siya. Now with regards to mistakes which is related to rule-based at saka knowledge-based errors na nabanggit niyo po kanina. Dahil may cognitive aspect na to, nag-iisip na yung tao eh. Sabi niyo nga kanina, pag rule-based, ito na yung kinagawian niya. At yung knowledge-based, sabi niyo nga, wala siyang kaalam-alam, so nag-trial and error siya. So may cognitive aspect na dito sa error na tungkol sa yung tao nag-iisip na. So in this way, pwede mo nang i-apply yung reduction initial phase ng error management kasi alam niya na kung anong ginagawa niya. Aware siya. Then of course, the regular monitoring, which is part of the detection second phase,
And lastly, yung recovery and response, which is the timely response. So just to summarize po, ito po yung na-conduct na study ng Airbus with regards to error management. Now, at the end of the day, it is not being concentrated to the human being, but those factors like what you mentioned, individual, organizational, and job factors that contributes to the human error. So, yun lang po ang masishare ko. Thank you po. Maraming salamat, Sir Roy. Talagang behavioral-based safety na safety ang Sir, approach. pwede ba nating i-highlight yung example, no? Para ma-consider natin na hindi lang yung people itself using yung detection na sinasabi ni Sir Roy. Wow. Kasi sir, ang totoo niyan, depende kasi sa organizations yan. Depende sa scope ng organizations kung ano yung scope ng business nila. So, merong business na critical na kailangan nilang dagdagan yung sa management system nila. And then, katulad yung sinasabi ni Sir na mga tolerance, yung mga detection. So, para sa ikabubuti ng operations nila yun, di ba, Sir? And then meron... Siguro, yes, Sir, pwede example dyan, no? Halimbawa, sa non-smoking area, no? Sa electrical panel, for example, may matigas ulo na empleyado. Then, nagsigarilyo sa loob. Dalawa pa sila, no? So, yun, yung detection example na, no? Nag-a-alarm kagad. Yung, yung smoke detector, no? Pag na-detect niya, nag-a-alarm kagad. Para magbigay na kagad ng ng info na merong parang merong chance na or merong suspected na baka merong sunog, no. So yun yung eto dito pumapasok yung doon na pumapasok yung design na tinatawag. Kasi ang magandang malaman kasi diyan among the three between individual factors, the job factors and organization factors, ano ba talaga yung pinaka-contributory na nagiging cost ng ang nagiging root cause, no, ng isang incident. Yan ang magandang design, ang magandang sa pinaliwanag ni Sir Roy kanina. Yes, yes, tama po. Maganda po yung paliwanagan. I hope na digest natin lahat yung mga bagay-bagay. Pero talaga yung nagiging problema sa sitwasyon ngayon, no. Involved na yung occupational health na to, yung issue na to, no, kasi yung mga tao talaga sa sitwasyon, no, yung pandemic, no. So prone na siya sa mistake, prone na siya to violate, even yung decision niya parang talagang uncertain na, no. So risk yung situation ngayon, lahat ng workplace talaga nandun tayo sa situation na unsafe yung condition. Dahil lahat ng tao mismo, lahat ng worker, even from the top to the lower position, no, hindi sila motivated, meron silang takot, yung threat ba na yung from external factor gaya ng pandemic, yung loss of jobs, for example, no, o yung maaring hindi mo alam kung ano talaga mangyayari sa iyo. So ito magiging kaya maganda na pag-uusapan natin dahil ito yung magiging cause talaga ng isang incident sa loob ng isang organization, no. Yun lang siguro. Tama po yun. Dadagdagan ko yung sinasabi ni kasamang Albino na napakadaling mag-advise if you are not in the shoes of the person. Currently, ganun din po ako kaya nakaka-relate din. So, aminin man natin o hindi, merong mga factors, merong maaring distractions, merong maaring effect mentally or yung the way na mag-respond sa mga situations. Meron po siyang implications or impact na sinasabi natin. Totoo po yun. Kaya dapat po na talagang i-manage natin in spite na kung ano po yung mga ating situations bilang practitioners. So we still need to fulfill our duties and responsibilities. Yun po. Ayos. So
conclude na po ako doon sa aking presentation. Kung nasa inyo na po yung floor, if you have something to say or if you have something to add regarding po dito sa ating naging topic. Maraming salamat po sa lahat. Mga kasama po sa Pilipinas, baka meron po kayong clarification, meron kayong gustong itanong nyo na po. Dahil antayin ho natin yung announcement ni Sir Roy kung susundan niya ng BBS tong training. Pero for sure, pag may oras naman si Sir Roy, ibibigay niya sa atin dahil mahal niya yung PhilSA. Matik yan si Sir. Matik na si Sir Roy sa bagay na yun. Founder yun eh. Mamaya, baka pagkatapos ko to, sumagot na yun ng oo bigla. Magulat pa tayo. Sige, sir. Try ko pong i-prepare ulit yung behavior-based safety. Yun, no? Maraming salamat. Lodi talaga si Sir Roy. Para po sa kay kakaalam ni si Sir Roy po ang isa sa ating mga Thank you, Sir Roy. magigiting na mga manunuro ng PhilSA. Opo. Kaya abangan nyo po yan. So kung wala na po kayong tanong, siguro panahon na para magpahinga tayo. Lalo na mga nasa Pilipinas. Alam ko po mag-aalas 10 na po dyan. Sa mga gusto po ng makakuha ng certificates, mag-email lang po sa philsa.org@gmail.com. Maganda rin kung makakuha kayo ng certificate dito kasi international naman po ang natin, ang certificate. And likewise, SEC registered ho tayo. So nasa inyo na lahat yung advantage, no? Hindi kung bigla ho kayo mag-abroad, yung mga nasa Pilipinas per se, mag-abroad ho kayo, hindi ho pang local yung certificate po, pang international po. So yun na lang po. Kasi iba nyo yung kakilala, mga safety na tingin nyo, kailangan nilang matuto, kailangan nilang makarinig o maka-attend ng mga gantong training, invite nyo. Open naman to, libre po to. Ito isang safety advocacy ng mga na nagsimula dito sa abroad, ang mga taong may malasakit at nangangarap na may angat, no, yung safety standard sa Pilipinas. So samahan nyo kami. Samahan nyo po kami. So muli po, Sir Raul, last 2 cents po. Po. Ano, sir? Last message po. Okay. So, mga ka-safety, patuloy lang po tayo sa pag-aaral. Patuloy lang po tayo sa pagtupad ng ating mga tungkulin at trabaho para po sa magiging kaayusan ng ating mga workplace. Kung may mga problema man, nandito po ang ating organisasyon na handang tumulong at sumuporta, especially sa mga knowledge support na kailangan nyo. Nandito po at mga payong praktikal. Maraming pong salamat. Ayun po. Muli po, Sir Roy, meron pa kayong gustong i-sabihin? Wala na, sir. Nag-prepare lang. Okay. Sige po, muli po, mula po sa PhilSA, sa admin, sa officers at mga members, nagpapasalamat po kami at magandang gabi po sa inyong lahat. To God be the glory po. Maraming salamat po. God bless you all.